dito sa ating video, tayo po ay magbibigay ng advice, no, sa mga kapanalig natin na nangangamba dahil nga po dito sa lumalaganap na sakit, yung COVID-19. Actually hindi lumalaganap, laganap na, kaya diniklara na ito ay isang pandemic. So sa ating panahon, may mga tao na nag-iisip, what if sila po ay mag-positive? Kaya ho, sa video ito bibigyan namin kayo ng advice. At ang advice po natin hindi po galing sa mga eksperto ng medisina, kundi ito po ay sarili nilang karanasan, sapagkat sila po ay nagkaroon ng anong tinatawag natin, nag-positive sa COVID. Bilang personal na karanasan, gumawa po sila ng mga paraan para po malabanan itong virus na ito. Okay? So inuulit po namin, hindi po ito galing sa mga eksperto ng medisina. Ito po ay personal na karanasan. At magugulat po kayo kung sino yung ating mga sharer ngayon. At ito pong kanilang sharing, mga personal advice po, pwede nyo pong gamitin ito just in case, wag namang itulot, kayo po ay tamaan ng COVID, ano? Kayo po ay mag-positive. So mga precautionary measure at iba pa, pwede nyo po itong magamit. Kunin nyo po ito bilang personal na karanasan ng dalawa nating brother na yun nga po, nag-undergo sila ng swab test at nag-positive. So hindi ko na po pakakahabain sa side ko. Alam nyo, bumabiyahe kami ngayon going to Radio Veritas para sa ating programang Apologetica mamayang alas 2. At narito po kami sa EDSA. Ayan yung ating location ngayon, no? Maluwag ang EDSA, walang traffic kasi under pa rin tayo ng ECQ. At yeah, kasi nandito kami sa area ng ano to dito, Camp Aguinaldo. Oh, katabi ko si Tatang Larry. Okay, pakinggan po natin mga kapanalig, yung sharing po ni Frater Louie Peñafiel Hermosa. Siya yung unang nag-undergo ng swab test last year pa at nag-positive. So magbibigay lang po siya ng kanyang personal na karanasan at experience, no? Karanasan na, experience pa, pet malu. Okay, Frater Louie, share naman, no, your experience dun sa COVID. Isang mapagpalang hapon po mga kapanalig. Hindi, hawakan mo, Frater, hawakan mo. Ang aking pong personal na karanasan, una po sa lahat mga kapanalig, inililigtas po natin ang ating sarili para po tayo ay makapagligtas ng iba. Ayun po, no. Una po sa lahat, kung tayo po ay meron ng mga sintomas ng COVID, kung halimbawa tayo ay nilalagnat, meron tayong masakit ang ulo, may sipon o ubo, o mataas po ang ating, o nangihina po ang ating katawan, unang-una po sa lahat, ang gawin po natin ay i-isolate na po natin ang ating sarili. Bakit po? Para maprotektahan natin hindi lamang ating ang sarili kundi ang iba, kasi ayaw nating magkaroon ng hawaan. So yun po ang una-una na pong gawin. Kausapin nyo po yung inyong mga kasambahay hanggat maaari po. Ako hindi na po ako nagsasalita nung time na yon, nagmask na po ako, nagko-communicate lang po kami through messenger. So hindi na po ako nagsasalita sapagkat doon po nagbubuga ng droplets, doon po ang pagkahawa, no, sa droplets po, para maiwasan po natin. Yun po yung una. Pangalawa po, gawin na po natin yung mga dapat nating gawin. Inumin na po na natin ang dapat nating inumin, katulad po ng mga vitamins. Kumbaga mag-double dose na po tayo. Ang rekomenda po ng mga doktor at yung mga nag-positive din po ay uminom tayo ng vitamin C with zinc para po mas mapalakas po ang ating immune system. At hindi po posible yung makapagpa-araw tayo, so magkaroon po tayo ng supplement po ng vitamin D3 kasi yun po ay nagpapalakas po ng ating immune system din po. At yung mga vitamin B complex, so yun po ang ginawa ko po, personal ko pong karanasan. At nagsuo po, no, yung steam inhalation para po maganda po yung paghinga ninyo. At yung mga virus po doon po sa tinatawag nating ilong o doon po sa nasal, yung mas dulo po ng ilong, mapatay po dahil doon po lumalagi ang virus, no? Doon po nagpaparami, yung tinatawag natin, nagre-replicate po yung virus. At enough sleep po, no? Matulog po ng
mga 7 to 8 hours, magpahinga po. At unang-una po sa lahat ay magdasal po tayo, no? Amen. Kumapit po tayo sa ating Panginoon na ililigtas po tayo sa ganitong virus o sakit, no? Dahil mas mahalaga po mapalakas po natin yung immune system po natin against depression. So yun po ang pinakamahirap na kalaban, yung depression, kalungkutan. Yun po ang ating pong labanan upang makalaban din po ang ating katawan. So yun po ang mahalaga, may suporta po tayo ng panalangin, at yung mga dapat po nating gawin ay dapat po nating isagawa kaagad. Yun po, maraming pong salamat mga kapanalig. Ingat po tayong palagi, sundin po natin ang minimum health standard para hindi po tayo mahawa at makapanghawa ng iba. Amen. Okay. So, proceed naman tayo kay Brother Marlon Asuelo. Ave Maria, purihin ng Panginoon. At tayo ay nandidirito pa rin ulit upang ako sa sarili ko pong karanasan na nakaranas din po ako ng pagkahawa, no? Sa sinasabi kasi nag-positive din ako before. So in my own experience po, no, nakaraang late November nung nangyari po ito sa akin, sa totoo lang po, ako din po ay kinabahan. Ngunit una sa lahat, ang unang response ko po dito sa sarili ko po ay panalangin. Of course, sa edad ko pong ito, una ko pong itinaas sa Panginoon ang aking kalagayan na harinawa po ay masurvive ko ito. At of course, kasama po ng panalangin ay ang pagsunod sa minimum health standards. Ano po yung protocol natin? Of course, sa loob pa lang ng pamamahay natin, nagsusuot din po tayo ng face mask, may face shield, isolation. Of course, mag-ingat kasi ang sabi nga ni Brother Louie kanina, hindi lang po para sa sarili natin kundi kasama natin sa bahay ang ating pinoproteksyonan. Now, sa sarili ko namang karanasan, paano ko po na-boost ang aking immune system o panlaban ko sa naramdaman ko nung panahon na yon? Ang ginawa ko po ay, of course, nagpapapawis din po ako sa loob ng bahay. Physical activity, hindi sobrang strenuous, kundi yun lang tamang araw-araw ay regular yung galaw mo na parang regular din. So may konting lagnat pero galaw pa rin ang galaw hanggat papawisan. So may TV, of course, ang pagkain mo sapat, kailangan, hindi kailangan sobra-sobra, nasa tamang oras, and of course yung dose mo ng immune boosters mo, which basically is mga vitamin C. Kasi sa totoo lang po, ang advice po ng mga eksperto, pagdating nga po dun sa quarantine area, ang number 1 lang din po nilang ginagawa dun is tubig na marami. Kasi alam naman natin po yung tubig ay naguhugas po ng ating lalamunan, number 1 of course, at maligamgam hanggat maaari iwasan po natin ang malamig na tubig, kasi po pag malamig ang tubig, yan po ay buhay na buhay po yung natin, ang mga virus po doon So kailangan maligamgam or hanggat maaari mainit para malusaw po ang virus na nandoon sa lalamunan natin, kasi ang sabi ng eksperto, may matira man doon ay at malunok natin, nalulusaw po yan sa acids ng tiyan po natin or gastric acid. Now, balik ako dun sa aking karanasan po, ganun ang ginawa ko, nagpapapawis ako, may panahon akong manood ng TV, ang pinapanood ko kung ano po yung pwedeng exercise, lakad-lakad, may second floor yung bahay po namin, akyat panaog po ako doon sa bahay para po papawisan, and then pag sa tamang oras ginagamit ko rin po yung pagsusuob para po malusaw kung ano man ang sipon na nandoon sa loob ko. So precautionary measures po ito. Now moving forward, meron po tayong magandang balita lately. Ano po? Maraming eksperto ngayon ang mismong nagsasabi, mga medical experts na nagsasabi na meron na po tayong initial cure. Initial, ang sinasabi nila, hindi po nandoon sa matinding kalagayan na po, no? Pagkasobra na ang pangangati, pag panunuyo ng mga lalamunan, medyo nakaramdam na ng medyo paghihirap ng paghinga, meron na pong sinasabing available na cure. Ang pangalan po nito ay Lingua Qingwen. Lingua Qingwen ang pangalan po niya. Available na po ito sa
national leading drugstore nationwide. Kaya po pwede nyo pong itanong ito. Ang pangalan po ay Linhua Qingwen. But of course, isulat po ninyo ito. Ang spelling po niya ay spelled L-I-N-H-U-A. Tsaka yung Qingwen niya is Q-I-N-G-W-E-N. Kaya Qingwen po yan, ganyan ang mga inchik mag-pronounce ng Q, no? So ang sabi po niyan, hindi po ito, let me correct myself, hindi po ito cure. Ito po ay management lang ng symptoms. Pero maganda po yung epekto nito according to the medical experts na mismo. So alalahanin po natin, hindi po tayo magpapadala sa kaba pag sinabing tayo ay naging positive, nagpapanik po tayo. Makakatulong po una-una ang observance po ng basic protocols natin sa bahay, isolation, paggamit ng pag-boost ng immune systems natin, kumain ng tama, matulog ng mahabang oras, kung kaya mag-exercise, ano? At yan po ay sapat na pagkain, nakakatulong din po. Yan po, sigit sa lahat ay ang panalangin. Itaas sa Panginoon na, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking sarili, nasa kamay mo ang kaligtasan ko, hindi lang sa akin kundi ang aking membro ng aking pamilya at ang mga nasa paligid ninyo, na harinawa ay hindi na lumala itong sitwasyon na to. At sa awa ng Panginoon, sa sarili kong karanasan, tinugon ng Panginoon, at hindi lang po ako, para sa kalaman po ninyo, kasabay ko po yung aking anak, at sabay din po kaming na-clear, no, sa aming barangay. So nag-positive din po siya, pero ganun din po yung protocol namin. Isolation kami, sapat na pagkain, at sa tulong din ng isang anak ko, na manage namin po ito lahat sa loob ng aming pamamahay. At higit sa lahat, sabi nga namin ni Frater Louie, wala nang ibang magaling na nagpapagaling kundi ang ating Panginoon. Kaya huwag nating kalimutan ang laging manalangin, lalo na sa panahong ito. Amen. Amen. So mga kapanalig, yan po personal na karanasan po ito. Hindi po ito si Frater Louie at si Brother Marlon ay mga dalubhasa sa medisina. Pero napakaganda po ng bilin nila sa atin. Yun po palang ina-press ay malaking tulong. At yun pong proper diet, yung tamang pagkain. Siyempre yung vitamin C, ang bilin ni Frater Louie, dapat yung may vitamin C na may zinc. May zinc, yun ang itanong po ninyo. And then yung binanggit po ni Brother Marlon, mas mainam po kung kayo po ay magsasadya sa mga doktor para bigyan po kayo ng prescription o reseta. Importante po yan. Magtiwala po tayo sa ating mga doktor. Okay? Yung pagsusuob, although traditional ito, pero napakaganda nung naging punto nilang dalawa, kasi may mga part ng plema yata o talagang sipon sumisiksik sa mga dulo ng ating ilong. Kayang-kaya po iyang durugin ng steam, no, yung init, no, sa suob. Yung suob, tubig po na mainit yon, tapos maglagay po kayo ng asin dun sa tubig na mainit, saka po kayo magtalukbong ng kumot. Traditional po yan. Mga ninuno natin, ganyan ang ginagawa no, no? Wala pang mga synthetic na gamot. Ano, Frater? Ingat po kayo, baka mapaso po kayo. Oo. Oo nga naman. Kailangan pagka ginagawa nyo yan, may mga precautionary measure tayo. Baka naman na kumukulo yung tubig, sabay ilagay ninyo yung mukha ninyo doon sa usok, mapapaso din po kayo. Nakaligtas sa COVID sa bar, Nakaligtas ka hindi. nga. Ano tang? Nakaligtas ka sa COVID, yung second bar naman hindi. So ganun lang po yun. Tapos hindi nabanggit ni Frater Louie, no? Yun pong pag-inom niya ng maraming tubig, nilalagyan niya po ng Frater? Lemon. Lemon, na may honey po. Pakuluan nyo po yung luya. Yun, maganda po rin yun. Para po sa lalamunan ninyo. Opo. Immune system. Yun. So yun po yung tubig na iinumin nyo, hindi po dapat malamig, dapat po ay maaligamgam, no? Tapos po lalagyan nyo ng lemon at honey. Yung honey po, make sure na talagang totoo. Baka naman yung honey ninyo, yun lang asukal na pula na tinunaw, peke pa. Naku po, hindi makakatulong yun.
So ganun po mga kapanalig. At may isa pang advice itong kasama natin, si Tatang Larry Malyari, no? Sa panig naman ito ng mga senior citizen, kasi hindi nyo po alam, senior citizen na to si Tatang. Hello, fans. I love you. Ayan. Di marunong mag-video Ay, matanda. ay, ay. Oh. Go. Mga kapanalig, dun sa mga kapwa ko senior, pag hindi importante, wag na po tayong lumabas sapagkat proven naman sa pag-aaral, yung mga bata at mga senior ay prone sa COVID. At lalo na sa mga kalalakihan in general. Tayo kasi mga lalaki, madalas ma-text, ma-PM, pare punta ka rito, birthday ko. Takbo agad sa birthday yan. Ha, mga kapanalig. Iwasan na muna po natin ang umpukan, ang pakikipag-inuman, yung socializing activities. Lalo na sa mga senior citizen. Kung lalabas po tayo, ako po nagsasolo ako sa bahay, literal. Pag ako po namili at hindi naman malaking halaga, yun lang basic na kailangan ko, binibili ko na po. Ultimo bechin, bawang, sibuyas, hindi po ako palabas-labas ng bahay. Actually, once a week lumalabas ako mostly, katulad ngayon, magkakasama kami para sa radio program. At sa mga merong sariling sasakyan, kahit po kayo nasa sariling sasakyan, magkakasama kayo ng pamilya, mag face mask pa rin po kayo. Tandaan po natin, naka-aircon po tayo sa sasakyan. Yan, katulad yan. Tingnan nyo po, ayun. Si Brother Nonong, si Marlon, si Louie, at si Brother Marco, ako, lagi po kaming naka-face mask, no? Kahit nagkukwentuhan kami, nagkita-kita kami. So sa mga senior citizen, ingat po tayo. Kung ano man po ang pasenyo tungkol sa pagbabakuna, makinig po tayo sa mga eksperto. Huwag po tayo gagawa ng sariling desisyon at opinyon na hindi makakabuti sa atin. So yan lang po, ingat lagi, laging magdadasal. God bless po. Amen. So yan po mga kapanalig, ano? Yan po yung aming mga tagubilin sa inyo bilang inyong mga brother in Christ, no? At lagi po nating tatandaan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So baka may magtanong sa inyo, kailangan naka-isolate, bakit si Brother Marlon nag-exercise pa baba, pa taas dun sa kanilang hagdan? Kasi po mostly most of the time si Brother Marlon lang po ang naiiwan sa bahay. Oo. At pangalawa, hindi niya po nakakalimutang suot yung kanyang face mask, face shield every time na ginagawa niya po yung pag-eehersisyo ng baba taas doon sa kanilang bahay. So wala hong problema doon. At kahit to sa loob ng kwarto, sabi nga ni Brother Marlon, manood kayo ng TV, maraming mga bagong technique ngayon ng exercise. At binilin din ni Frater Louie, kung kaya ninyo ay makapagpainit kayo yung sikat ng araw. Si Frater Louie kasi, ang bahay po nito ay parang katulad niyan, ganyan, no? Ganyan ang bahay niyan. Yan ang bahay niyan. Meron rooftop, may rooftop, doon siya nakakapagpainit. Pero kung wala ho kayong pagkakataon na masikatan ng araw dahil naka-isolate kayo sa halimbawa yung bahay ninyo, hindi katulad ng bahay ni Frater Louie may rooftop, ay wag na ho kayong lumabas, baka makahawa pa eh. At mag-aakit sa bubong, baka mahulog po kayo. Okay, so mga minamahal naming kapanalig, dito na, dumating na po kami sa aming himpilan sa Radio Veritas 846. Maya-maya lamang po, alas 2 ay magsisimula na yung program namin. Ngayon ay 1:37 ng hapon. So maghahanda po kami. Kaya kayo naman po, yung habang nasa biyahe kami, kayo nasa isip namin, kayo ay aming binibilinan. Magdasal at magkaroon ng mga precautionary measure na dapat gawin para sa ating sa sarili, sa ating mga mahal sa buhay, no? Para ho tayo ay makaligtas dito sa mapanganib na virus na ito ng COVID-19. Muli, maraming salamat po, and we hope na sa pamamagitan po ng bidyong ito ay nakatulong kami sa inyo, mga idea, mga tips para po maiwasan natin, o if ever dumating yung point na tayo po ay mag-positive, alam na ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin para ho hindi na ito lumala at hindi na ho magdala ng panganib sa ating buhay. So dyan po lamang tayo magtatapos, at of course, tulad ng ating nakagawian, tayo po ay mag-uukol ng maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ama naming banal, salamat po sa muling pagkabuhay ng iyong anak na aming ginugunita ngayong araw na ito ng linggo. Salamat po Ama sa mga kapanalig naming nanonood ng aming video na ito. Sila po ay iyong pagpalain, sila po ay iyong proteksyonan, sila po ay iyong lukuban ng banal na dugo ng aming Panginoon na muling nabuhay. Kasama nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kaibigan. Lord, hinihingi namin ang iyong protection for them, and of course Lord, sa aming bansang Pilipinas, sa aming simbahan mula sa Santo Papa at sa mga kaparian, sa mga relihiyosa at sa mga taong nangangamba, natatakot. Lord, ikaw po ang magbigay ng assurance na kami ay hindi mo iiwan, kami ay iyong mahal, kami ay iyong pangangalagaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Merry help of Christians, Pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bye-bye mga kapanalig. Hello, fans. Bye-bye, fans. I love you.